Okay, time check mga tol, alas 5, 5 mga tol, yung gas natin kalahati ano. So bali, unang pasada natin ngayong araw ng Lunes mga tol, buwan ng June. Bali 401 sa akin, labas na po ang top up kay Papa G. Good morning sa inyo mga tol. Nga pala, samahan nyo nga pala ako unang biyahe muli ngayong araw ng Lunes, buwan ng June. Medyo napaaga tayo ng biyahe ngayon kasi ang aga ko nagising mga tol. Alas 3 ako nagising. Tapos nagkasikaso isang oras at alas 5 ito na nakaalis na. Sumabay ako sa aking anak na maaga pumapasok dahil pang umaga. Ngayon samahan nyo ako kung magkano yung kikitain natin ngayong araw na to. Kumakakauta ba tayo ng mas maaga o aabutin tayo ng gabi? Let's go mga tol, unang biyahe papuntang ano to, Makati. Medyo wala pa kasing price surge ngayon kasi maaga pa. Dito kasi sa lugar namin, tumataas ang pamasahe dito sa pagitan ng alas 7, alas 8, alas 9, dahan-dahan ang bumababa yan hanggang alas 10. Okay, time check mga tol, 7:30 ng umaga at 45.7 km po na itakbo natin. So bali, check earnings time mga tol. So naka-apat na booking tayo at naka 1,275 na tayo mga tol. Ano? So meron tayong incentive na 32 pesos pero hindi kasama sa earnings to mga tol. Ano? Yung tol, cash po binayaran niya ng ating passenger. Apat na booking, 1,000, ano ba to? 275. Let's go mga tol. At ayun na nga mga tol. Nandito na tayo sa Taguig. Nanggaling tayo kanina ng, di ba sa Taytay tayo, nag-umpisa ng biyahe. Papunta ng Makati, tapos Makati papunta ng PITX, tapos PITX naman papunta dito ng Taguig. Dire-diretso yung booking ko mga tol, kaya hindi ko na nagawa ng video yan kasi kung saan yung pick up, dun din yung drop off. Baga talagang back to back yung pasahero. Samantalang ngayon, wala na. Ay, ito may pumasok na mga tol. Ang layo ng pick up. Sige, pwede na to mga tol. Ang laki ng pamasahe mga tol, ang laki. Kilo na to. Okay mga tol, 2.5 km yung ano niya, pick up niya, tapos 10 minutes ang itatagal. So nasa 344 po sa akin, papunta ito ng saan ba to? Okay mga tol, dito sa Western Bikutan mga tol. Wala tayong pili-pili. Let's go mga tol, game. Medyo maganda yung pamasahe ngayon, rush hour kasi mga tol. Sa 6 km nasa 344 sa akin, nalabas na po yung top up. Pero mamayang mga alas 10, alas 11 mga tol hanggang alas 3 o alas 2, bagsak na ang pasahe na ito mga tol. Mag-uumpisa na alas 9 yan o alas 10. Kaya nga sa mga tropa natin dyan ng mga pumapasada dito sa Grab, mas maganda agahan nyo ng biyahe. Sagupayan nyo na yung rush hour mga tol kasi yun na yung pagkakataon para kumita kayo na mas magandang kita. Kasi kung pabiyahe kayo ng alanganing oras, talagang makakatikim talaga kayo ng mga bagsak presyo na pasahe mga tol. Ganito kasi sa TNVS kapag high demand, marami nagbubuk, tumataas po yung pamasahe. Pero kapag kukunti lang yung nagbubuk, asahan yung mga tol, standard lang pamasahe niyan. Tapos sasabayan pa kapag saver ang binok nila talagang. Kumbaga, sabi na nga ng iba, charity talaga ang mangyayari. Kaya diskartehan na lang tayo dito mga tol at syempre, tiyagaan na rin. Time check mga tol, alas 8 at 55.3 km itakbo natin. So bali 344 sa akin at pag dinrop up natin 470 kasama yun top up. Okay mga tol, may promo siya na 36 pesos. Okay, let's go mga tol. Nagpatay muna ako ng apps mga tol. Patay muna ako ng apps, sinaantok talaga ako, nakakapikit-pikit ako. Alas 3 kasi ako nagising. Tapos di na ako nakatulog. Tapos ang ginawa ko, nagkasikaso na ako, tapos bumiyahe. Bali nakabiyahe ako alas 5 na ako nakabiyahe mga tol. O yan mga ganun. Okay mga tol, umidlip ako ng mga siguro mga 10 minutes. So bali, pag open ko ng app, pinasukan ulit ako ng booking. Papunta ito ng Terminal 3 mga tol. Okay, let's go. Tapos kumain din ako dyan mga tol sandali. So yan, let's go mga tol. Grabe yung antok ko talaga kanina. Talagang bibigay ako, baka ma-aksidente ako. Kaya ang ginawa ko nung pagbaba ng pasahero, tumabi muna ako sandali. Tapos umidlip ako ng mga 15 to 10 minutes yata yun mga tol. Napakalaking bagay na yun. Kahit i-research nyo to sa Google mga tol, napakalaking bagay na umidlip tayo ng 10 minutes to 15 minutes mga tol. O 20 minutes, pinakasagad 20 minutes. Kasi kapag hindi ka i-idlip, dinabanan mo yung antok mo, talagang tsak, kapahamakan talaga ang mangyayari sa ito mga tol. Pero kung i-idlip ka, kahit i-search nyo sa Google 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ang tawag nila dyan sa idlip na yan ay power nap. Para ka na rin daw dyan na natulog ng 7 hours o 6 hours mga tol. So yun lang mga tol, bilang tips lang sa inyo to para sa mga tropa natin dyan na nilalabanan yung antok. Naku po, huwag nyo labanan mga tol, umidlip kayo. Kahit 10 minutes lang, kilo na yan mga tol. So yun lang mga tol, pick upin na natin yung ating pasahero, papunta ito ng
Terminal 3. Time check mga tol, alas 10. 30 na mga tol, bali check earnings time mga tol. Naka 2,311 tayo mga tol. 700 na lang, pwede na tayong kumota. Maaga-aga tayo mga tol. So bali nandito na tayo sa Makati, wala nang booking na pumapasok. Kaya ang gagawin natin, open na natin yung ating pinagbabawal na technique, ang Saver. Okay mga tol, balita ko kayo mamaya kapag may pumasok. Okay mga tol, time check tayo. 10:34, bali 4 minutes tayo nagantay. At may pumasok na po ng booking sa akin. 370 ito sa akin. At papunta ito na, okay mga tol, papunta na Quezon City mga tol, malapit sa Marikina. Okay mga tol, let's go. Nag-open tayo ng Saver pero standard pa rin yung pumasok sa atin. So papunta ito ng Quezon City, malapit sa Marikina. Medyo maaga-aga tayo makakautangin mga tol, ano, kasi maaga tayo nag-umpisa. Ganun talaga kagandaan kapag maaga ka bumiyahe. Pero kung halimbawa tanghali ka na bumiyahe, tapos hindi mo pa alam yung diskarte, wala talaga mangyayari mga tol. Talagang mapapanot ka talaga dito kagaya ko. Kasi nung umpisa kasi kahit agahan ko ng biyahe at saka hindi ko alam yung diskarte, inaabot pa rin ako ng 16 hours to 18 hours mga tol. Pero yung kita ko, kung ikukumpara ko noon sa bumabiyahe ako ngayon, hindi nagkakalayo na ang biyahe ko ngayon nasa mga 12 to 8 hours lang mga tol. So kumukota na agad ako. Pero ganun pa man, syempre hindi naman agad natin makakabisado ang isang trabaho kapag hindi tayo tumagal o kaya baguhan pa lang. So ngayon dahil medyo kabisado na rin natin, unang-una yung flow ng traffic, kung saan yung lugar na pinakamaraming booking at maraming nagbubook na puro tuna, syempre nakakabisado ko na yung mga tol sa medyo matagal na rin ako dito eh. So ganun pa man, balitaan ko kayo mamaya pagka nakakota na tayo. Time check mga tol, 11:51 na. So bali ito na, naibaba na natin ang ating passenger at syempre i-drop po ng mga tol. Sa akin dyan ay 372 pag di-drop po, kasama ang top up ay 496 mga tol. Okay, let's go mga tol. Sana may pumasok dito ano. Naka-strix pala tayo ngayon. Patayin ko muna yung yung Saver mga tol. Okay. So bali income. Okay, naka 2,600 na tayo mga tol. Tatlong 300 na lang, kilo na tayo, pwede na tayong gumaray mga tol. Napakaaga pa oh. Let's go mga tol. Okay, time check mga tol. Nandito nga pala ako sa time check alauna. 130 km na natakbo natin mga tol. Bali nandito ako sa Terminal 3 mga tol. Ayan oh, Terminal 3. So sana pasukan tayo dito mga tol. Ayan, pumasok na ako rito eh. So update sa kita mga tol, naka 3,000 na tayo. Kilo na mga tol, pwede na tayong gumaray. Makakuha lang tayo nito kahit mga papuntang EDSA lang. Kilo na yung mga tol, tapos magsiset din ako pa uwi mga tol. Let's go mga tol. Okay mga tol, pinasukan na tayo ng booking. Dito tayo pababa tayo ng pick up mga tol, napaka traffic. So ayun mga tol 226, baba na pumasahe pero laban pa rin mga tol. Ayan, papunta ng power plant. Yan dito sa mga tol. Ayan, malapit na rin sa Mandaluyong. Okay na yan, kilo na yung mga tol, kaysa naman walang booking Grabe yung traffic oh. Buti ubos ang oras, bababa pa lang. Grabe traffic to mga tol. Inabutan ng ilang oras na. Siguro mga 20 minutes na yata ako, 30 minutes na. Grabe naman to. Traffic talaga sobra. Okay mga tol, time check 2:28 PM na mga tol. Nagpakarga na ulit ako ng gas kasi naubos tayo mga tol eh. So bali, ang kinita natin ngayon mga tol ay 3,561. May tipa tayo ng 50 pesos. Bali, magsiset din na po ako ng pangono mga tol. Ito ang ono. Okay, ang ono, tapos i-open natin ang Saver para kilo. Okay mga tol, yan. Okay, let's go. Okay mga tol, ito na nga. Napunta tayo dito sa may Cubao mga tol kasi yung yung pasahero ko dapat ampin niya, 'di ba, sa Makati lang. Yun nga lang, nagpa-change location siya papunta dito sa paradahan ng bus papunta ng norte. So ayun na. So kaya umabot ng 500, 35 mahigit yung kita natin mga tol. So ganoon pa man, nakaset din na tayo. At syempre kilo pa rin mga tol. Maniwala kayo sa hindi mga tol, meron akong tip na 1,000 mga tol mahigit. Napakalaki ng tip mga tol na nalikom ko kasi syempre dahil sa yung mga tol, maging mabait lang sa pasahero lang kahit hindi nag-aantay ng kapalit, basta laging mabait lang panigurado talaga mga tol na meron talagang biyaya na darating sa atin. So ganun pa man, babalitaan ko kayo mga tol kapag nakakuha tayo ng pauwi. Alam niyo naman, nakaset din ako at alanganing oras wala masyadong magbubuk na ito pauwi mga tol. Pero syempre ang paborito natin tambayan dyan lang sa SM Mega Mall mga tol. Gagapang ako dyan unti-unti. So yun lang mga tol, stay tuned, balitaan ko kayo mamaya. Mga tol, ang ganda ng jowa ko ganda. Naka billboard. Butik, magmula ko ba mga tol malapit ako sa Mega Mall, wala pa pumapasok, nasa FD ako.
Doon ako tatambay hanggang mamaya. Marami naman booking doon eh. Sana pasukan ako doon. Let's go mga tol. Ang ganda ng jowa ko. Time check mga tol, alas 3 na. So bali nakakuha na tayo ng booking mga tol pa uwi. Ayun o, 432 sa akin, naka-saver at 1.8 km ang pick up papunta na Angono. Let's go mga tol. Naku po, nakakasad mga tol, kinancel ng pasahero. Ayun o, sayang. Ginaha ko pa naman itong pagkatindi-tindi ng traffic tapos kinancel lang. Hi naman passengers, bakit naman ganun? Ayun o, cancel by passenger o. Okay lang. Okay lang mga tol. Abang-abang ulit tayo. Sana makakuha tayo. Time check mga tol. Ito na, pinasukan na tayo. 257 mga tol. Malapit lang naman to eh. Ang drop off dito sa may Legazpi. Pwede na rin. Tapos diretso na ako uwi mga tol sa Taytay. Pwede na yung mga tol. Hindi ko na kinancel. Kilo na rin yan kahit pa paano. Baka abutan pa ako ng traffic eh. So let's go mga tol. Grabe yung pasahero ko kanina. Pinuntahan ko na nga. Naipit na nga ako sa traffic. Tapos kinancel niya pa. 457 yata yung pamasahe niya. Pero ganun pa man eh, wala na akong magagawa. Kinancel niya, ayaw niya sa akin eh. Nawalan kasi ako ng signal dito sa may tapat ng Meralco. Walang signal yung smart. Nawawala, tapos tumatawag siya sa akin. Tapos pagka sinasagot ko, walang boses. Kasi nga wala akong signal. Hindi niya ako marinig. Kaya yun, sayang talaga, nanghinayang ako eh. Siguro kung hindi niya kinancel, baka na-pick up ko na siya at pauwi na kami. Parang ganun. Pero ganun pa man eh, siguro hindi talaga para sa akin yun. Siguro din, baka nagmamadali yung pasahero na yun. Kaya kinancel niya. Pero ganun pa man, eh hindi naman tayo nauupusan ng pasahero dito sa grabe. Talagang non-stop po ang pasahero dito mga tol. So yun lang mga tol, papunta ng Pasig pa F. Legazpi. At F. Legazpi mula sa amin nasa mga 3 km mga tol. All goods pa rin, kilo pa rin. At balitaan ko kayo mamaya mga tol. Let's go. Time check mga tol, alas 4 na natin. Ito na mga tol, naibaba na natin yung ating passenger. So income natin, naka 3,800 tayo mga tol. Yun, mula dito hanggang sa amin nasa mga 3 to 4 km mga tol. Uwi na ako kasi nandito na rin naman eh. Tsaka syempre naka 3.8 tayo, di akalain mga tol no? Talagang pumaldo tayo ngayong araw na to. At saka makakauwi tayo na mas maaga. Tsaka balita ko lang mga tol, dito sa 3,800 na kinita natin, ang tinakbo natin ay nasa 162 km mga tol. Bali ang gas natin na ito nasa mga 1.5, mga ganun, 1.5 o 1.3. Yan mga ganun mga tol. Pero nakapag-gas na ako ng 1,000 eh. Ngayon nabawasan ako ng isang guhit, isang bar. Papakita ko sa inyo mga tol para maniwala kayo sa akin. Di ba kanina kalahati lang to? Kalahati lang to kanina, di ba ngayon? Nabawasan siya ng isang bar. So ayun mga tol, nabawasan ng isang bar. 162.7 km mga tol. So lumalabas, siguro mga 1.3 yata ang gas natin ito mga tol bago pumalo sa kalahati. So ganun pa man, sa Miyerkules na ako magagas mga tol pag biyahe ko kasi Martes coding ako eh. So yun lang mga tol. Maraming salamat. Kumita pa rin naman tayo ng 3,800. So sabihin na lang natin na ang gas natin ay nasa 1.3. Tingnan natin mga tol, 1.3. So lumalabas meron tayong savings na 1,000 mga tol. Panalo pa rin, kilo pa rin mga tol kahit paano. Siguro maganda siguro dito no, kapag naka-hybrid no. Ganda siguro mga tol kapag naka-hybrid kasi kung naka-hybrid ka talagang kilo talaga ang biyahe mo no. Malaki ang kita. Kaya pinag-iisipan ko pa kung mag-hybrid ako o hindi. So yun mga tol, maraming salamat. Kahit pa paano naibigay natin natin ang obligasyon, may savings tayo ng 1,000. Paldo pa rin.